naman. Mommy Michelle, ikaw naman nakaka-flatter. Sayang hindi ka nakapag-chat kanina. Ang dami namin napag-usapan. Secret or tips of being a mom? Wala po talaga ako ma-share kasi bagong kasal pa lang naman kami, right? Technically, 3 taon pa lang. So, baby pa lang din kami. With Johan, parang ngayon pa lang siya pumapasok sa sistema ko on being a mother of 2. Kasi you're balancing your time with a toddler and at the same time, you're balancing your time sa isang preschooler kasi syempre, kailangan mong bantayan yung education niya, the food that they take, the quality time that you do together. For me, i-share ko lang, it comes out naturally if you're a mother. The balancing of time with your children and your husband and your work, mararamdaman mo lang yan kasi ako personally, nagigilty ako kapag alam kong masyado na akong mahabang oras na wala sa bahay or mas madalas akong nasa trabaho. But of course, I'm blessed with so many work. Pero syempre, ang kapalit naman din nun, hindi mo naman din kasi maibabalik yung time para mabantayan mo yung paglaki ng mga anak mo. Ang sarap nilang alagaan yan kasi this is the only time, the only phase in their lives that you can actually tell them what to do. Because when time comes that they're older already, hindi mo na talaga sila mapagsasabihan. And time will come na sasagutin ka na nila. Ang sakit-sakit. So, yun ang inaabang ako. Pero ngayon, hanggat maaari na pwede kong i-maximize yung time sa mga anak ko, ginagawa ko kasi iyon yung ayoko may namimiss sa kanila. Ayoko namimiss yung mga milestones na ginagawa nila. With Johan, ng mga activities niya sa school, hanggat maaari sana nandun ako. With Lucho, mga little words na sinasabi niya, mga little antics na ginagawa niya. Gusto ko ako yung first hand na nakaka-experience. Kasi I always feel bad kapag ang nagsasabi sa akin ibang tao. Kasi parang feeling ko ang sama-sama akong mami. Pero syempre, nasa trabaho ka naman and hindi mo naman din may explain sa anak mo yun. Anyway, tips on being healthy and being fit and being beautiful. Being pretty, being beautiful comes out when you have a happy family. I always say that. Pero syempre, sa bawat pamilya naman may kanya-kanyang problema naman yan. It's just how you handle everything. Siguro malaking bagay lang sa akin na I just know how to keep quiet. I try to pace myself. I pray. I say 3 Hail Marys, an Our Father, a Glory Be kapag talaga stress na ako at kailangan ko ng alone time. I pray at totoo po, naliligo ako. Kasi parang feeling ko pag nabuhusan na ako ng malamig na tubig, kalmang-kalman ako. And yung pagpapaganda sa sarili, it's an extra effort. Ako kasi personally, hindi talaga ako mahilig mag-ayos. I always rely on my makeup team, like my glam team, na tinatawag kapag may mga activities na ginagawa. Effort na sa akin yan naka-blush on at lip gloss paglalabas ng bahay. Pero pag may dinner, effort pa ako mag-mascara ng konti para may konting drama. Yun namang pagiging maganda, hindi mo naman yan iuulang sa sarili mo. You also have to do it for your partner as well. Para pareho kayo laging inspired. Para hindi ka niya hahanapan ng kapalit. Yun lang yun. At saka masarap maging maganda, di ba? Ang sarap kapag sinasabihan ka ng mga tao, you look good, you look beautiful, you look healthy. Because that's the reward that you actually want to hear. People will actually appreciate what you do for yourself and you will actually appreciate yourself for it. So, maganda tayo mga mommies. We deserve this.